Hi guys! Nagpe-prepare ako ngayon ng ating gagamitin for today's video. Dapat mamaya ko pa to gagawin. Mali yung nabuksan kong order. Dito yung order ko Coco chips yung order ko na may kasamang ganito. Pero yan yung dumating. Pure. Lalagay ko lang dito para madali tayo. Pakita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin later. Tatapusin ko lang to and then mamaya malalaman nyo kung ano yung itatanim natin dito. So, ito yung dahilan kung bakit tayo gumawa ng mga potting mix kanina. Hindi siya pang succulents, kundi pang hoya. Kung mapapansin nyo, hindi na maganda yung hoya ko kasi yung potting mix niya is ubos na. Pansinin nyo to, Si variegated mini bell, kung sa succulents may variegated ang ingay. Kung sa succulents, merong mga mini bell, variegated, silver, ganyan. Meron din sa mga hoya. So, eto, ubos na siya. Hindi kasi ako madalas magdilig dito sa area ng mga houseplants ko dahil madalas kasi sila diligan compare dito sa succulents na na every 2 weeks, every 12 days, every 10 days, depende sa akin. And hindi naman sinasabi nung nagdidilig na ubos na siya. So, ang nangyari, napansin ko, hindi rin ako madalas magpunta dito sa kabilang garden, is nagiging na siya, tingnan nyo, tuyot na siya. And ang problem din ng mga hoya ko, natutuyo yung pinakadulo-dulo nito. Yung potting mix niya, more on pumice na lang. So, i-reset ko siya. Ito actually, nag-anuhan naman talaga sila. Naputol na yung dahon. Sayang. Si Gunung Gading. Ito yung lumang gunung gading. Madami na kasing naglalabasan ngayon na gunung gading na naputulan ko na rin to. Nabili ko siya ng isang dahon before, tapos humaba siya ng humaba. Ayan. And naglaglagan yung dahon niya pagkuha ko kanina. So, puputulin ko na to. Ayan ang nangyayari. Nalalaglag sila ng ganyan dito sa ating paso na to. Pero, ang uunahin ko ditong i-propagate is yung mga medyo maharlika. Maharlika akong nabili. Tapos, nag-order ulit ako ng pots. And then, yun yung next ko na ipopropagate. Maharlika. Madami pa doon. Ayan naglalaglagan sila. So, pang ano lang to sa sugat. And then, sugat na yung puputulin natin. Ay! Nga. Ito yung importante kong kailangang putulin. Isa sa favorite hoya ko, si Hoya, ano nga pangalan nito? Si Hoya Silver Ghost. Ano nga ba? Nakalimutan ko tuloy. Basta Silver Ghost to. Maganda ang bulaklak nitong si Hoya na to. Ayan, pansinin nyo Nabili ko siya ng isang dahon or magdadalawang dahon, pero look naman, hanghaba na niya. Napansin ko na nagtutumbahan siya pag malaguna. And ang problem ko kasi dito is baka magdire-diretso siya na mabulok, matuyo na hindi ko napapansin. Kaya buti na lang kahapon or last week yata. Last week napansin ko na natutuyo na yung kanyang dulo. Tuyo na talaga. Ngayon ko lang siya naisipan na putulin. Before kasi, kaya ito yung gamit ko sa kanila na pot, is maliit lang kasi sila. Hindi ako bumibili ng malalaking hoya. Bihira ako bumili. Mother plant, bumibili ako pero yung mga mura lang. And yung alam ko na mas mura ko sila mabibili dun sa mother plant na yun. Or mas mura sila sa presyo na yun. So, eto, si Hoya Silver, gupitin ko na rin. Dito na lang. Tapos, propagate ko lang siya. And then, gupitin natin to. Ganyan lang. Against the light pa, guys. Sana hindi. Pero sana ganyan. Tapos, lalagyan ko lang siya ng yung mga pinagputulan, kailangan lagyan natin siya ng dietane. Pwede namang hindi. Kasi yung ating naman, yung atin naman ditong potting mix is maganda.
Tignan nyo. Baliktad. Buti na lang nakita ko agad to. Ito yung gagawin natin pinaka mother plant. Tusok lang. Tingnan nyo. Tusok lang natin ganyan. And sana mabuhay kayo. Mabuhay kayong lahat. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos itong isa, mother plant na rin, oh. Ganda na rin gawing mother plant. Itutusok lang din natin na ganyan. Wala ako ng pantusok. Nasaan yung pantusok? Before kasi, hindi naman ganitong kalalaguyan. Kung na subaybayan nyo yung ating mga Hoya journey, hindi siya ganyang kalalaki. Ngayon lang siya nagkaganyan, simula nung malaki na siya, malago na. Oh, ayan. Pero hindi katulad to ng ating mga succulents, guys, na, ay, hindi agad didiligan. Kailangan natin siyang diligan after 3 days. Pipitin na muna natin. Pero itong ating mga Hoya, hindi siya katulad ng mga succulents natin na after a month ko bago diligan. Ito po is after 3 days pwede na tong diligan. Ayan o. Pinugot ko na rin yung pinakadulo. And sana mag-survive pa to. Sana lang. Tapos, ito, lagyan natin ng, nasa na? Dietane. Yan. Nasa yung pagtusok? Yan. And then ito, ganun lang din gagawin ko dito sa ating mga Hoya na masyado silang malalaki na. Resetting. I-reset natin sila. Sana maging successful to lahat kasi guys, napakamahal nito. Ewan ko lang ngayon. Hindi ko kasi siya mapa-flower. So, gawin natin, i-propagate na lang ulit. Kung hindi ako nagkakamali, ang bili ko dito before is less than 1,500. Dalawang dahon. Yung pangalawang dahon niya, maliit lang siya talaga. As in, bago pa lang siyang tumutubo. Ganito yung unang dahon. Tapos yung pangalawa, bago pa lang siya tumutubo. Ang potting mix din nila is ganito rin siya. Parang ganito rin yung ginamit. So, teka lang. Ito muna. Tapos, ibalik natin. May dalawang dahon na rin tumutubo eh. Kaya lang, no choice ako kundi gupitin sila. Hindi kasi ako nagugupit sa mga Hoya ko ng pag yung may patubo siya or palabas siya na dahon. Ngayon ko lang napansin, may dalawang dahon siya. Pero hayaan na natin. Kung mabubuhay is, mabubuhay yan. Ito kasi yung pinakadulo. 7 pots yung nagawa natin sa dating dalawang dahon. Pero guys, yung mga 7 pots na yun, ang dami. May 5 dahon, may 3, may 4, may karamihan, 2 dahon. Well, hindi na ako umaasang itong pinaka-bottom dahon nito is tutubo. Pero sana. Kasi maano na siya, makahoy na. Yun nga lang, nabubulok yung kahoy nung ating stem. Iyan yung problema ko dito. Kayo din ba? Problema nyo sa mga Hoya. Nabubulok talaga sila. Ayan, oh. Tapos, ang ine-next natin dito is yung ating silver dollar.
Sobrang bagal tumubo sa akin itong silver dollar na to. I think ayaw niya ng kanyang potting mix. So, gupitin na rin natin to. Hoya silver dollar. Tapos, lagyan natin siya ng... Pwede namang walang ganyan. Nilagyan ko lang. Tapos ito, lipat na rin natin ng potting mix kasi ang pangit na talaga ng potting mix. Tuyot na tuyot. Tuyot na tuyot. Ayan, sana mag-successful itong lahat. May nagtatanong din sa akin kung pwede bang mag-propagate pag summer. Oo naman. Bakit naman hindi? As long as na hindi mo sila papaarawan or kasi iba yung init ng summer, 'di ba? So dapat iiwas nyo sila sa sobrang init. Yun lang naman. Yan, mamaya na lang natin lagyan ng potting mix pa. Silver dollar. Tinanggal ko din yung inayos ko kanina. Mga Hoya kasi gusto niyan may kinakapitan siya na cocoa chips. Ayun. Hindi ko na kayo mababa. Ito yung middle. At saan na yung isa pa? Tingnan nyo yung potting mix ng ating silver dollar dito. Maganda naman siya pero wala na siyang nutrients. So, lipat natin dito sa mas maliit at mas gandang potting mix. Ang healthy ng ugat niya, oh. Puting-puti. Kaya siguro kahit hindi siya gaanong nadidiligan, is buhay pa din siya. Dahil ang healthy nung kanyang potting mix na nilagay ko, mga cocoa barks. Meron din ako ditong inilagay na sunog na ipa, yung carbonized rice hull, vermicast. Ayan yung mga pinaglalagay ko. And wala na siyang nutrients kaya kailangan palitan ng potting mix. Sana magustuhan mo sa bagong potting mix. Ayan. O, diba? May tatlo tayong dahon na nagawa. Ito, nabili ko lang siya ng iisang dahon. So, yung dahon na under my care is, may lumabas siya na 5 dahon. Matagal ang Hoya magdahon, lalo na yung mga mga imported or yung mga mamahali na Hoya. Matatagal silang magdahon or lumago pero nabubuhay naman sila. Yun nga lang, pag nabili natin siya na imported or hindi galing sa Pinas, ang nangyayari is nag-a-acclimatize pa siya, mga ilang buwan pa yan bago makarecover, and then ayun na, doon pa lang siya magsisimulang lumago or magdahon. Hi!
Hello. Layo ng tingin mo, boy, ah. Ang layo ng tingin mo. Ang tagal mong naghintay kay mami, no? 1 hour ikaw naghintay. Punas, luha. Punas. May hoya pa tayo dito na malaki. Nagtatanong kasi yung iba kung wala na daw ba tayong, ay, may nalaglag pala dito. Ayun, bumagsak. Ayun, ngayon ko lang napansin, may bumagsak na hoya yan. For sure, hoya yung nakalagay dito. Mainit kasi dito eh. Ayun, lumutong na. Wala yung mga dogs. Yung iba nagtatanong wala na daw ba tayong ibang halaman. Meron guys, kaya lang hindi ko pa kasi naayos tong area na to. Kaya ayokong pinapakita sa inyo. Shoot! Yan, malinis naman pero kasi yung iba nagsasabi pinturahan daw. Eh wala kasi akong time magpintura. Kasi pag pininturahan ko to, dapat isang araw lang kasi walang paglalagyan yung mga halaman. Yun, nakapag-dahilan na naman tayo. Meron guys, madami tayong halaman. Ang daming hoya dyan. Ang daming hoya. Ayun pa oh. Yun, napakadami pa guys. Hindi ko lang gaanong napapakita sa inyo kasi gusto ko pinturahan muna to bago ko ipakita sa inyo. Nagwawala yung mga alaga ko. Nandito kasi yung mga natin mga photos na iba. Yan oh. Hoya lang talaga yung inasikaso ko kasi nakita ko na wala ng potting mix yung iba. Kaya pinropagate ko na yung iba oh. Yan. Pangit na rin kasi yung pot nila. Wala nang laman or wala nang nutrients. Puro lupa-lupa na lang or puro pames na lang. Kaya dapat ito maagapan ko to eh. Agapan natin siya bago pa siya mga matay. May mga namatay dito, mga 6 siguro na ganito. Hindi ko na matandaan kung ano yun. Pero mayroon naman akong mga extra nung namatay na yun. Buti na lang. May mga extra tayo. So, ito, after 2 to 3 days ko sila ditiligan. Kasi medyo moist yung ginamit ko dito na coco chunks. Hindi coco chunks, coco fiber na lang. Yun, hindi ko alam yung ID niyan. Gusto ko lang makabuhay ulit ng yung mga premium plants ko before na ngayon uncommon na lang kasi madami na sila ngayon. Mura na lang yung karamihan dito. Pero yung mga tinatawag kasi nila sa hoya na na rare, hindi ko pa siya bet. Parang normal plant pa lang sa akin. Kaya hindi pa ako gaano bumibili ng hoya. Hindi ko gaano pa silang bet. May ganun talaga. Saka ko sila ma-appreciate pag matagal na. Yan. Ang importante na kapag propagate tayo. Meron din doon sa may gilid ng sasakyan. Ayan. Ang dami rin dyan. Pero may mga namatay dyan. Mga 7 siguro. Ito tingnan nyo. Ang kalat. Oh. Puro Paraiso Verde na propagation ko yan. Kunin nyo na. Oh, dalhin nyo sa inyo. Ang dami kong propagation dito, oh. Kasi pipinturahan ko to. Kailangan ko siya pinturahan para maganda siya tingnan. Eh, pag pininturahan ko to, tapos ibabalik ko to, parang nakakatamad. Kaya gusto ko, pag pininturahan ko yung area na to, dapat etong mga to, may nabigyan ako. Ang dami ko ng propagation nito, o tetrasperma. Kasi, etong tetrasperma na to, guys. Last year ko pa to na-propagate. Wala siyang tubig ngayon, ah. Bilis siya uminom. Eto, nag-propagate ako nito kasi i-dispose ko nga yung na to, yung malaki na yan, basta mai-dispose ko rin yan soon, and then maayos ko tong garden na to before Christmas. Ang tagal pa nun. So yun lang, and dito ko na i-end ang ating vlog. Naiikot ko lang kayo sa aking kabilang garden. Ang lamig dito. Dito gusto ko magtambay, lalo na pag maayos na dito or napinturahan ko. Yan, maganda magtambay dito kasi malamig, mahangin. So see you guys on our next video. Bye!